Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Gospel of Luke chapter 12, verse 48. Doon po tayo sa pangalawang bahagi. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. Pagiging mabuting katiwala. Alam niyo po, isa sa pinakamahalagang leksyon sa buhay na dapat nating matutunan ay yung pong stewardship. Sa Tagalog po, ang angkop na salita po dyan ay pangangasiwa o pagiging mabuting katiwala. At lahat po tayo ay kadalasang nagkakamali sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Katulad po ng oras, mga blessing at pagkakataon, opportunities na dumating sa ating buhay. Kaya madalas kong naririnig yung panghihinayang sa buhay ng marami. At madalas, ang pagkakamali po natin ay hindi naman kadalasan yung pong mga malalalang kasalanan, kundi yung pagsasayang lang ng panahon at pagpapala. Ika nga yung oras at pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon. So yan po yung kwento ng prodigal son na mababasa po natin sa Luke chapter 15 verses 13 hanggang 14. Ang sabi diyan, nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat ng niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom kaya siya'y nagsimulang maghirap. So dito makikita niyo po, sa Biblia binabanggit po na ito yung kadalasang pagkakamali ng isang tao na mismanage niya yung blessing, yung resources, yung opportunities na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Pero alam niyo po, pwedeng mabago yung kwento ng ating buhay. Kasi sabi po sa Ephesians chapter 5, verse 16, tayo po na mga anak ng Diyos, pwede tayong maging marunong o maging matalino sa buhay at pwede nating samantalahin ang bawat pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin. Kaya alam niyo po, kadalasan po, ang pagkakamali natin ay sa area po ng stewardship. Maling pangangasiwa po ng ating buhay. Kaya sagutin natin yung isang tanong, na kadalasan po mayroon tayo sa ating isipan. Kulang ba talaga o mahirap ba talaga ang buhay o kulang lang sa pangangasiwa? Kadalasan po, ang pagkakamali natin ay yung kakulangan sa pangangasiwa. Kasi ang Diyos po hindi nagkukulang. Lagi niyo pong iisipin na kapag ang Diyos ay nangako, tutuparin po niya ito. At ang pangako niya, hindi tayo magkukulang bilang mga anak ng Diyos. At ang bawat tao po ay binibigyan ng Diyos ng oras at pagkakataon. Walang hindi dinadaanan ng pagpapala. Sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 45, pinasisikat niya ang araw at nagpapaulan siya sa mabubuti, gayon din sa masasama. So dito makikita nyo, hindi lamang tayong mga anak ng Diyos, maging mga taong hindi pa nakakilala kay Lord, dadaanan po yan ng pagpapala or ng blessing sa buhay. Alam man nila ito o hindi, kasi ang Diyos po ay kusang nagpapala ng buhay ng tao. Kumbaga, pinasisikat niya ang araw at nagpapaulan siya pareho sa mabuti at sa masama. Kaya lang nga po, lagi nga lamang nating iisipin na yung bawat pagkakataon na darating sa buhay natin ay huwag nating sasayangin. So, sa Biblia po, merong suggestion po na maaaring alam na natin, or sikreto na maaaring alam na natin. Unang-una po yung sinasabi sa Proverbs chapter 16, verse 3, dapat i-commit natin sa Lord ang lahat ng ating ginagawa. So, sa buhay na ito, mahalaga po yung nananalangin muna tayo para magtagumpay po tayo, para tayo makagawa ng tamang desisyon. Pangalawa, i-manage natin yung ating time. Sabi sa Psalm chapter 90, verse 12, teach us to number our days aright. Kasi, alam niyo po, lahat naman tayo binigyan ng 24 hours a day, 365 days a year. Pero bakit yung iba? Iba yung nagiging resulta ng kanilang buhay.
Tandaan niyo po, nasa pangangasiwa pa rin po ang sikreto. Ano po kung ano ang pwede mong gawin sa loob ng 24 oras at 365 days sa loob ng isang taon. Kaya alam niyo may wisdom po sa pagpaplano, pagsiset ng goals. Ano po, ang pagpaplano po ibinigay yan ng Diyos sa tao. Mahalaga po yan. Yun po ang sabi ng Proverbs chapter 16 verse 1. Pangatlo po, dapat mag-focus tayo sa importante sa buhay na ito. Unahin natin yung pagiging makadiyos. Yung po sinasabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 11. Pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Kasi kung uunahin po natin yung pagiging makadiyos, ano po, lahat po ay aayon na sa ating buhay. Makakaiwas na po tayo sa malaking pagkakamali. So, magiging maayos po yung ating personal na buhay, yung ating kalusugan, yung ating pamilya, yung ating trabaho kapag inuuna po natin lagi ang Diyos. At panghuli, kailangan po matuto tayong mag-evaluate. Ano ba yung evaluate, Pastor? Lagi tayong magsusulit. Kaya pansinin niyo po sa mga parables po ng ating Panginoong Hesus, lahat po ng katiwala pinagsusulit. Ano po, hindi masama pong mag-evaluate, hindi masamang mag-compute, hindi po masama yung magbago ka ng iyong ginagawa kung wala kang nakikitang resulta. Kasi sa buhay na ito, malinaw po Ang sabi po ng Matthew chapter 25 verse 29, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala kahit kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Hinahanapan din tayo ng Diyos ng resulta. Kaya lagi niyong iisipin, ano po, napakahalaga po ng pangangasiwa ng buhay. Sa simula pa lamang yan ay tungkulin na ng tao, yung pong stewardship. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa kaalaman na binigay mo sa amin. Turuan mo kami na pangasiwaan namin ang aming buhay sa pamamagitan po ng dunong na nagmumula sa iyo. Huwag namin sayangin ang aming oras sa mga maling bagay at mag-focus kami sa mga importante, lalo na sa kabanalan, sa pagiging makadiyos, sa pagiging matuwid. At alam namin, Panginoon, sa buhay na ito gusto mo makakita ng resulta sa amin pong buhay, hindi lamang sa espiritual, maging sa physical at sa material naming buhay. Salamat po, Panginoon. Turuan mo kami, yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.